DJJ Mag Stories, follow and subscribe. Ang kwento ni Ann. Si Ann ay taga-Pasig, 19 taon gulang. Second year college na nag-aaral ng mabuti simula bata si Ann. Pangarap niyang maging teacher. Nang sa gayoy makatulong sa mga magulang niya, si Ann ay pangalawa sa magkakapatid. Ang panganay nila ay lalaki at ang bunso din nila ay babae. Si Ann ang pinakamasipag sa kanila simula sa gawaing bahay hanggang sa pag-aaral. At dahil sa gustong magtapos ng pag-aaral ni Ann, habang nag-aaral siya ay working student naman siya sa umaga sa isang crew sa fast food si Ann upang matustusan ni Ann ang kanyang pag-aaral. At sa hapon naman ay nag-aaral habang gabi. Simula bata siya, batid niya ang hirap ng buhay dahil ang nanay niya ay sa bahay lamang ito at ang tatay niya ay nagtitinda lamang ng kwek-kwek sa kanto. Di pa rin sapat ang kita ng kanyang tatay na 750 kada araw upang mapag-aral ng kolehiyo si Ann dahil may bunso pa din kapatid ito na nag-aaral ng high school. Kaya ganun na lang ang pagdidesisyon ni Ann na mag-working student at maging crew. Sa pagkukrew ni Ann ng 2 buwan, dahil sa sipag at ganda nito, may nagkagustong crew din kay Ann. Nanligaw, ang pangalan ng crew ay Boyet. Nanligaw si Boyet ng 2 months kay Ann. Lagi niya itong pinagdadala ng pritong mani na siya naman paborito ni Ann. At pag day off, si Ann lagi silang nagkakape. Sa labas, paglipas ng 2 buwan na panliligaw ni Boyet, sinagot nito si Ann. Ang nagsabing mag-on lang sila at maraming pangarap si Ann tulad ng pagiging teacher. At maahon sa hirap ang magulang. Sa pahayag nitong ni Ann, pumayag din si Boyet na 20 years old pa din naman. Sa unang mansari nila ni Boyet at Ann, naging masaya ang unang buwan nila dahil sinurpresa ni Boyet si Ann ng magandang relo at isang pabango na amoy tsokolate. Si Ann at si Boyet nagustuhan naman ito ni Ann. Habang tumatagal, sila ay sobrang sweet na para bang matagal nang magkasintahan. Sa pangalawang buwan naman sa rin nila, pumunta sila sa MOA upang doon kumain at magdiwang ng kanilang second mansari. Ang third mansari nila ay napapayag ni Boyet si Ann na manood ng sine. Habang nanonood sila ng sine, kumain ang dalawa ng popcorn at pritong mani. Habang malapit nang matapos ang pinapanood nila, ang kamay ni Boyet ay humahawak kung saan-saan sa katawan ni Ann. Si Ann naman ay natakot dahil first love niya si Boyet, baka mabuntis siya at di na makapagtapos ng pag-aaral at masira ang pangarap. Simula bata si Ann, magtapos paglabas nila ng sine, hinaya ni Boyet si Ann na mag-hotel. Pumayag naman si Ann, dala ng mahal niya si Boyet. Sumakay sila ng bus at bumaba sa may hotel na malapit. Noong nag-check-in sila ng 9 p.m. ng gabi sa hotel upang gawin ang gusto nila, umukyat na sila sa kwarto at naghalikan na may kasamang mainit na pagmamahal. Habang hinuhubad ng dalawa ang kanilang mga damit, biglang nahilo si Boyet at nahimatay ng walang damit. Kalaunay nalaman ni Ann na may history si Boyet ng sakit sa puso na siyang ikinamatay nito sa oras ng pagtatalik nila. Umiyak si Ann hanggang sa nilibing si Boyet. Nalungkot si Ann sa nangyari, kaya hanggang sa natapos itong teacher at nagkalisensya, di na siya nag-boyfriend sa kadahilanan na mahal niya si Boyet. Ito ang kwento ni Ann. Maraming salamat sa mga nakinig. TJJ Mags!